Sa bagong pagsusuri natin sa Boruto to Blue Vortex, Chapter 36, susuriin natin ang pinakamalalaking revelasyon at posibleng koneksyon ng mga pangyayari. Nagsisimula ang lahat sa lihim na plano ni Amado para kay Koaki, ang pagkakahuli kay Kashin-Koji, ang misteryo ng Ten Directions, at ang desperadong paghahanap ni Amado ng paraan para maibalik ang kanyang anak. Pero habang ginagawa ni Amado ang lahat para baguhin ang hinaharap, patuloy naman si Boruto sa paglaban sa tadhana. Ang problema, sa bawat pagkakataong nilalabanan niya ang prediksyon ni Koji, maaaring lalo niyang inilalapit ang mundo sa pinakamalalang hinaharap. At ngayon, si Shiroda ang nasa gitna ng lahat. Nakuha ni Code ang Flying Region Marker. Nabigo ang plano ni Boruto. At maaaring mapilitan siyang gamitin muli ang karma. Kung mangyari iyon, maaaring bumalik si Momoshiki at tuluyang mawalan ng kontrol si Boruto. Pero ang pinakamalaking tanong, ano ang gagawin ni Boruto kapag ang taong pinakamahalaga sa kanya, ang nasa bingit ng kamatayan? Tatalakayin natin ang lihim na plano ni Amado. Tunay na kahulugan ng Ten Directions. Hinaharap na nakita ni Kashin-Koji. Bakit paulit-ulit na namamatay sina Boruto at Koaki? Bakit maaaring matapos ang panahon ng shinobi? Plano ni Boruto at Shiroda. Bakit malaking panalo ito para kay Code? Posibleng pagbabalik ni Borisiki. Koneksyon ni Boruto at Shiroda sa tema ng The Matrix. At ang pinakamalaking laban ni Boruto, ang mismong tadhana. Kung sa tingin mo ay kayang baguhin ni Boruto ang hinaharap. E-like kung nagustuhan mo ang pagsusuri. Mag-subscribe para sa mga susunod na Boruto at anime analysis. E-share ito sa kapwa Boruto fan na gustong malaman kung saan patungo ang kwento. Sa puntong ito ng Boruto, to Blue Vortex, masasabi nating hindi na simpleng laban lang kontra sa Shinju, ang kinakaharap ni Boruto. Dahil habang sinusubukan niyang iligtas ang lahat, unti-unti naman siyang itinutulak ng mismong tadhana, papunta sa isang hinaharap kung saan mawawala sa kanya ang lahat. At ang pinakamasakit, ayon sa nakita ni Kashin-Koji sa hindi mabilang na hinaharap. Sa bawat landas na tinatahak ng mundo, may isang bagay na paulit-ulit na nangyayari. Namamatay sina Boruto at Koaki. At kung totoo ito, ang pinakamalaking laban ni Boruto ay hindi pala laban kay Code. Hindi laban sa Shinju. Hindi kahit laban kay Momoshiki. Kundi laban mismo sa tadhana. At sa Chapter 36, nagsimulang gamulong ang mga pangyayaring maaaring tuluyang magwasak sa buong mundo ng shinobi. Magsimula tayo kay Amado. Matagal na nating alam na may sariling agenda ang taong ito. Pero ngayon, mas malinaw na kung gaano kalalim ang kanyang pagmamanipula kay Koaki. Inutusan niya si Koaki na kunin si Kashin-Koji. Pero syempre, may isang bagay na mahalaga kay Koaki. Ang muling pagkabuhay ng kanyang pinakamamahal na si 8B. At dito ginamit ni Amado ang pinakamalaking kahinaan ni Koaki. Sinabi niyang konektado pa rin sa kanyang plano ang lahat ng ginagawa niya. Kaya kahit hindi alam ni Koaki ang buong katotohanan, pumayag siya. At ito ang nakakabahala. Dahil si Koaki ay handang gawin ang halos lahat basta hindi nito hahadlangan ang dalawang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Iligtas si Naruto at lipulin ang mga Shinju. Kaya nang malaman ni Amado kung nasaan si Boruto, naging perpekto ang pagkakataon. Nasa Konoha si Boruto, pero itinago niya ang kanyang chakra signature. Ang tanging nararamdaman ni Koaki ay ang presensya ng Otsutsuki. Ibig sabihin, wala si Boruto sa tabi ni Koji. At doon pumasok ang plano ni Amado. Kashin-Koji ang target. Samantala, may isang napakahalagang pangyayari na maaaring hindi agad napansin ng karamihan. Nang matrap si Kobo, kasama ang mga Shinju, dapat ay namatay na siya. Ito ang hinula ni Koji. Ang pagkamatay niya ang isa sa mga pangyayaring kailangan, para hindi mangyari ang mas masamang hinaharap. Pero dumating si Boruto, at sa isang iglap, sinira niya ang hinulaang mangyayari. Iniligtas niya si Kobo. At dito natin makikita ang isang napakalaking problema. Para kay Boruto, tama ang ginawa niya. May isang taong mamamatay. Ililigtas niya. May isang taong nasa panganib. Tutulong siya. May taong kailangang isakripisyo para sa mas malaking kapakanan. Hindi niya tatanggapin iyon. Dahil iyon ang itinuro sa kanya ni Naruto. Walang taong disposable. Walang buhay na dapat basta isakripisyo. Pero para kay Koji, hindi ganoon kasimple ang mundo.
Para sa kanya, ang bawat buhay ay bahagi ng isang malaking equation. Kung kailangan mong isakripisyo ang isa para mailigtas ang milyon, iyon ang tamang desisyon. At dito nagkakaroon ng malaking banggaan ang dalawang ideolohiya. Koji believes in fate, samantalang si Boruto, naniniwala siyang kayang baguhin ang fate. Ang problema, sa bawat pagkakataong nilalabanan ni Boruto ang tadhana, may ibang problemang nabubuo. Iniligtas niya si Kobu, pero maaaring iyon mismo ang mag-trigger sa pagkawasak ng pagkakaisa ng Konoha. Dahil ngayon, naniniwala si Kobo na may lihim na sabwatan sa pagitan ni Shikamaru at Boruto. Para sa kanya, hindi aksidente ang pagdating ni Boruto. Naniniwala siyang may pinaplano ang Hokage. At mas malala pa, nagpadala na siya ng ulat sa Fire Daimyo. Ang gusto niya, tanggalin si Shikamaru bilang Hokage. At kung mangyari iyon, napakalaking problema nito para sa Konoha. Dahil sino ang isa sa pinakamahalagang utak na gumagawa ng estratehiya laban sa Shinju? Si Shikamaru. Kung mawawala siya, maaaring maging magulo ang buong sistema ng depensa ng Konoha. At dito pumapasok ang mas malaking plano ni Amado. Isipin natin ito. Kung tuluyang mawala ng tiwala ang Fire Daimyo sa mga shinobi, ano ang susunod? Scientific ninja technology. At sino ang may kakayahang magbigay ng kapangyarihang higit pa sa karaniwang shinobi? Si Amado. Nakagawa siya ng mga nilalang na kayang lumaban sa antas na halos hindi na kayang pantayan ng ordinaryong ninja. At higit sa lahat, maaari silang kontrolin. Maaaring gumawa ng mga kapalit. Maaaring lagyan ng emergency shutdown. Hindi sila kailangang tretuhin bilang mga individual na may sariling kagustuhan. Para sa isang leader na pagod na sa mga digmaan at pagtataksil. Maaaring mas praktikal ang isang hukbo ng siyentipikong armas kaysa sa isang hukbo ng shinobi. At dito nagiging mas nakakatakot ang sinabi ni Koaki sa hinaharap. The age of shinobi is over. Maaaring hindi lang iyon dahil natalo ang mga ninja. Baka ang mundo mismo ang nagdesisyong. Hindi na nila kailangan ang mga shinobi. Samantala, nahuli na ni Amado si Kashin Koji. Nakagapos. May mga silang restraints. At pinipigilan ang kanyang kakayahang gamitin ang mga Poloka at reverse summoning. Pero ang pinaka-interesting dito, hindi galit si Koji, dahil alam niyang bahagi iyon ng panganib ng kanyang misyon. At dito natin makikita kung gaano na siya kalayo sa taong pinanggalingan ng kanyang DNA. Si Jiraiya ay naniniwalang hindi dapat ituring na simpleng kagamitan ng isang shinobi. Ngunit si Koji, mas malamig, mas praktikal. Para sa kanya, kung bahagi ng misyon ang panganib, tatanggapin niya iyon. At ngayon, ipinakita ni Amado ang tunay niyang interes. Ang 10 Directions. Gusto niyang maintindihan kung paano ito gumagana. At hindi lang iyon. Gusto niyang manipulahin ito. Gumawa siya ng pamamaraan para pasiglahin ang utak ni Koji, at piliting mas madalas mag-update ang kanyang kakayahan. Parang binigyan niya ng artificial upgrade, ang isang kakayahang halos katulad ng isang shinjutsu. At mas nakakatakot pa, maaari na ring makita ni Amado ang nakikita ni Koji. Ibig sabihin, ang taong may akses sa napakaraming posibleng hinaharap, ay ngayon nasa kamay ng taong desperadong baguhin ang hinaharap para sa sariling layunin. At dito bumagsak ang pinakamalaking revelasyon. Ang tunay na dahilan ni Amado. Ang kanyang anak na si Akebe. Naniniwala siyang maaaring gamitin ang karma ni Koaki upang maibalik siya. Pero may problema. Tinanong niya si Koji, sa libu-libong hinaharap, may nakita ba siyang mundo kung saan matagumpay na nabuhay muli si Akebe? Ang sagot, wala. Kahit isang hinaharap, wala. At mas masakit pa ang sumunod. Sa mga hinaharap na nakita ni Koji, namamatay si Koaki, paulit-ulit, katulad ni Boruto. At dito natin makikita kung gaano kadelikado si Amado. Kung hindi niya kayang makuha ang gusto niya sa normal na paraan, babaguhin niya ang buong board. Kahit kailangan niyang gamitin si Koaki. Kahit kailangan niyang isakripisyo sina Boruto at Sasuke. Kahit kailangan niyang sirain ang hinaharap. Ang mahalaga sa kanya, mabuhay ang kanyang anak. Pero habang nangyayari ang lahat ng ito, may sariling plano sina Boruto at Kuroda. Alam nilang maaaring puntiryahin ni Code si Kuroda. Kaya gumawa si Boruto ng napakapanganib na plano. Kung mahuli si Kuroda, gagamitin nila ang Flying Region Marker na nakatago sa kanya, para makapasok si Boruto sa kuta ng Shinju.
Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng pagkakataong iligtas si Sasuke, at labanan ng mga Shinju mula sa loob. Napakatalino, napakapanganib, at sa unang tingin, parang perpektong plano. Pero may isang bagay na hindi nila inaasahan. Sa wakas, nakakuha siya ng isang malaking panalo. Nakuha niya si Kuroda. At mas malala pa, tinanggal niya ang Flying Region Marker. Sa isang iglap, gumuho ang buong plano ni Boruto. At dito nagsimula ang pinakamasakit na bahagi. Dahil sa sandaling iyon, hindi na lang simpleng misyon ang pinag-uusapan. Si Kuroda ay nasa panganib. At alam nating lahat kung gaano kahalaga si Kuroda kay Boruto. Hanggang ngayon, palagi siyang may paraan. May plano, may koje, may 10 directions, may mga impormasyon mula sa hinaharap. Pero ngayon, maaaring hindi sapat ang lahat ng iyon. At may isang napakalaking posibilidad. Kailangan niyang gamitin muli ang karma. At kapag nangyari iyon, naroon si Momoshiki. Ang bawat paggamit ng karma ay nagdadala kay Boruto palapit sa panganib na mawala ang sariling katawan at kamalayan. Pero kung ang kapalit ay buhay ni Kuroda, sa tingin ninyo ba, magdadalawang isip si Boruto? Hindi, dahil iyon ang pinakabuod ng karakter niya. Ililigtas niya siya, kahit siya mismo ang mawala. At dito nagiging napaka-interesante ang simbolismo. May malinaw na pagkakahawig sa The Matrix. Si Boruto ay inihahambing sa isang karakter na kailangang lumaban sa sistemang itinakda para sa kanya. At si Kuroda naman ay may papel na kahawig ni Trinity. Ang pinakamalaking konsepto rito ay hope. Ang pag-asa ang nagbibigay kay Boruto ng lakas para labanan ang tadhana. Pero maaari rin itong maging kahinaan. Dahil kapag may taong mahalaga sa kanya na nasa panganib, hindi na niya kayang gumawa ng malamig at kalkuladong desisyon. At iyon ang maaaring maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa isang hinaharap na nakita ni Koji, patay si Kuroda. At pagkatapos nito, lumabas si Borisiki. Isipin ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Sa unang pagkakataon, maaaring mawala ng kontrol si Boruto sa kanyang emosyon. Hindi dahil sa sarili niyang buhay. Hindi dahil sa Konoha, kundi dahil sa isang taong tunay niyang mahal. At kung mangyari iyon, maaaring iyon ang sandali kung saan malalaman natin kung hanggang saan talaga kayang pumunta si Boruto para iligtas ang isang tao. At ito ang pinakamaganda sa buong kwento. Sa buong buhay ni Boruto, sinubukan niyang iligtas ang lahat. Pero maaaring ang mismong ugali niyang iyon, ang nagtutulak sa mundo papunta sa pinakamasamang hinaharap. Iniligtas niya si Kobu. Nilabanan niya ang prediksyon ni Koji. Tumanggi siyang magsakripisyo ng tao. At ngayon, maaaring kailangan niyang pumili sa pagitan ng isang buhay. At ng buong mundo. At dito tayo napupunta sa pinakamalaking tanong. Tama ba si Koji? O tama si Boruto? Kung susundin ni Boruto ang kalkulasyon ni Koji, maaaring may mga taong mamamatay ngayon pero may iligtas ang milyon. Pero kung susundin niya ang aral ni Naruto, hindi siya susuko sa kahit isang tao. Kahit si Kuroda, kahit si Koaki, kahit si Sasuke, kahit ang sarili niyang buhay. At kung iyon ang magiging dahilan para mabaigo ang lahat ng prediksyon ni Koji, baka iyon talaga ang tunay na kahulugan ng pagiging singularity ni Boruto. Hindi siya espesyal dahil alam niya ang hinaharap. Espesyal siya dahil kaya niyang baguhin ito. Kaya para sa akin, ang chapter 36 na ay hindi lang tungkol sa pagkakahuli kay Kashin Koji. Hindi lang tungkol kay Code. Hindi lang tungkol kay Kuroda. At hindi lang tungkol kay Amado. Ito ay tungkol sa isang napakalaking ideya. Paano kung ang pagtatangkang iligtas ang lahat ang mismong magdala sa mundo sa kapahamakan? At kung mangyari iyon, may dalawang posibilidad. Maaaring tuluyang masira si Boruto. O, maaaring dito natin makita ang tunay niyang evolution. Dahil sa huli, maaaring dumating ang araw na harap-harapan niyang haharapin ang tadhana at sasabihin, hindi ako susunod sa hinaharap na ipinakita mo sa akin. At iyon ang magiging tunay na laban. Hindi Boruto laban kay Code. Hindi Boruto laban kay Koaki. Hindi Boruto laban kay Momoshiki. Kundi, Boruto laban sa tadhana mismo. At kung ang kapalit ng pagkapanalo niya ay mawala sina Naruto, Sasuke, Kuroda, at maging ang sarili niyang buhay. Handa ba siyang bayaran ang presyong iyon? At higit sa lahat, kung alam mong sa bawat hinaharap ay namamatay ka, pipiliin mo pa rin bang lumaban para iligtas ang lahat?
Iyan ang tanong na iiwan ko sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang analysis na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pang tagahanga ng Boruto ang makasama natin sa paghimay sa kwentong ito. At tandaan, ang tadhana ay maaaring magpakita ng hinaharap, pero hindi ibig sabihin na kailangan natin itong sundin. Maraming salamat sa panunood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam, at hanggang sa muli. Kung alam mong sa libu-libong hinaharap ay paulit-ulit na namamatay sina Boruto at Koaki, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang laban kahit alam mong maaaring mauwi ito sa pagkamatay ni Shiroda? At kung ikaw si Boruto, pipiliin mo ba ang isang taong mahal mo o ang kaligtasan ng buong mundo? Sabihin ang sagot ninyo sa comments. Kung gusto ninyo ng part 2 tungkol sa Boruto vs Fate, Borisiki at posibleng mangyari kay Shiroda, like at share ninyo ito.